guys, it's 12 AM na dito at di pa ako natutulog. Nagpuyat lang ako para mapanood yung kay Yayoy at Princess Pitty breakup issues. Parang hindi panahon ng ano ngayon parang hindi panahon ng pagmamahalan, parang panahon ng hiwalayan. So nung nakaraan nag-trending yung kay Inday Giman at kay sa partner niya, kay Filmar. So di na ako gumawa ng reaction video kasi busy ako. Pero ngayon hindi kasi ako makatulog. So nanood ako at yun nga, medyo napanood ko na din na medyo okay na din yung kay Anday Giman. Di ko alam, parang okay naman na sila sa mga nakikita ko sa FYP. Pero comments lang about dun sa mga kaibigan nga na akala mo kaibigan talaga na nandyan, pero yung pala kaibigan lang sila kapag alam nilang hindi pa nila kaya, pero kapag kaya ka na nilang taluhin, hindi na sila kaibigan. So marami talagang ganon at lagi kong advice sa mga mag-partner out there ng mga kaibigan ko din or yung mga nagbibigay mo sa akin to as advice ng mga kakilala ko. Lagi kong sinasabi na every time na may issue kayo mag-partner, always choose to compromise than to talk to others and as a comfort. Kaysa magpa-comfort ka sa iba, hayaan mo na lang palipasin yung sitwasyon at mag-usap na lang kayo, i-open sa isa't isa kung ano yung ayaw at hindi nyo gusto. Pag-usapan lahat ng bagay, maging transparent kayo. Kasi mahirap talaga pag once na nag-lie ka dun sa tao, tapos parang hayaan mo na lang kasi akala mo lilipas na lang yun at hindi na mangyayari pa. Or di na mapag-uusapan pa. No. There is time will come na marireveal lahat ng yan. So, start pa lang pag-usapan nyo na, start pa lang sabihin mo na, maging transparent ka na sa partner mo. Yan ay kung gusto mong talagang magtagal kayo, no? Kasi, once na nag-lie ka, pa isa-isa, pa konti-konti, hanggang sa madami, may ipon din yun, dadami, hanggang sa lumalaki na. 'Di ba? So, mas maigi na konting tampuhan pa lang, after a while, pag kalma na kayo, pag-usapan nyo, nagtampo ko sa'yo kasi ganito, nagalit ako sa'yo kasi ganito, naiinis ako sa'yo kasi ganito. Pero wag at the moment na galit kayo or ganun yung feeling nyo, isasabihin nyo directly. Hayaan yung lumipas yung sitwasyon. Hayaan yung kumalma bago nyo pag-usapan. At wag na wag, kahit madami kayong kaibigan, kahit na lugmok ka na at gustong gusto mo ng kausap, better to stay calm and process your feelings on your own bago mo siya kausapin. Kaysa makipag-deal ka sa mga kaibigan mo na makipag-usap ka, makipagharutan ka, to entertain, to fade the feelings na nararamdaman mo at the moment. Kasi, kapag nagtuloy-tuloy yan na nakikipagkwentuhan ka sa iba, nagpapacomfort ka sa iba, kapag naging komportable ka na dyan, yan na yung hahanap-hanapin mo at may sisit aside na yung relationship na mayroon ka. So, dyan na papasok yung cheating, dyan na papasok yung tawag dito, felt out of love. So, ayun, mas okay pa rin sa tingin ko na nagka-compromise kayo. Yun yung sa relationship na meron ako ngayon. Yun yung nagmamatter sa ngayon. Parang compromise talaga is the really key at open sa lahat ng bagay kaysa maliit na issue man yan or malaki. Kaysa alam mong ikakasakit ng loob niya, sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin. Kasi yung every fight na malit man yan or malaki na napag-uusapan nyo at hindi nyo hinahayaan na lumilipas na lang ng ilang buwan or weeks. After a while na napag-uusapan nyo, gumagaan. Kapag napag-uusapan kasi yung mga small fights nyo at issues, gumagaan nyo sa pakiramdam at parang
nagiging magaan at parang feel free ulit kayong dalawa to feel excitement and love, kilig, ganun. Kasi 'pag dinamdam niyo 'yan ng dinamdam, inisip niyo ng inisip, tinago niyo ng tinago, palagi kayong parang may kinakatakutang multo, palagi kayong parang, nag-iingat na 'wag mahuli, 'wag malaman. So, 'yun yung mahirap. So, dapat transparent at compromise talaga. Kasi dati ganyan din ako, parang 'yan yung naging lesson learned ko. Dati sa mga past relationship na naranasan ko, mahilig ako sa secret. May mga sinisikret pa din naman ako, pero yan yung mga personal issues ko na sa sarili ko na hindi naman siya involved. Pero dati kasi yung galit ko dun sa tao, yung inis ko, kinikimkim ko lang siya hanggang sa sumasabog na ako. At yun, pag sumabog na ako, wala na. Pagod na, hanggang dun na lang, galit na lang lahat. So, yun, at least now, kapag may mga issues na pag-uusapan agad, nagiging okay agad. Tapos hindi na ako yung tipong nakikipagkwentuhan kung kani-kanino para maibsan yung ganong pakiramdam. Pinaprocess ko mag-isa, sinosolo ko. Tapos, after a while, pag okay na ako, kakausapin ko na siya at sasabihin ko na sa kanya kung ano talaga yung nafe-feel ko. Dun, nagiging okay. So, ewan ko sa iba kung mag-work yung ganun, pero sa akin, nag-work talaga siya at naiibsan yung isipin at stress kapag hindi kayo parang nagpapakiramdaman lang. Especially sa mga, 'di ba, kung magkasama naman kayo, bakit na naman gagawin magpakiramdaman lang kung pwede naman kayo mag-usap. So, yun lang, mas maigi na yung transparent ka dun sa partner mo at willing to listen and to understand always kapag may mga ganyang issue. Sabi nga nila, time is the ultimate truth teller. So, it has a always way of revealing something in the right time, no matter what you say at the moment. Kahit anong ipakita mo, kahit anong gawin mo sa ngayon or sa sitwasyon na yan na meron ka, kung itago mo man yan at ingatan mo ng huwag malaman, there's always a time, there's always a moment na mailalabas din yan. Hindi man galing sa'yo, hindi man ikaw mismo yung magsabi, there's always a way na ma-reveal kung ano talaga ang totoong nangyari. So, bakit mo pahahayaan na sa ganong sitwasyon mangyari kung pwede mo naman magawa right at the moment na nangyari yun. So, yun lang. Happy Love Month. Pero madaming broken. 2 days na lang, February 14 na. So, happy Valentine's to everyone. Bye. Good night. Good morning. And God bless.